ba ako niloloko, Kyle? Akala ko ba mahal mo ko? Kaya mo ko pakakasalan? Blair, alam kong alam mo na kaya tayo naging magkasintahan dahil magkaibigan tayo noon pa man. Our parents decided to match us. Hanggang sa naisipan natin na totohanin na para maging masaya sila. Wala akong iniisip na ganyan, Kyle. I thought you want to marry me because you love me. I love you, Blair. Pero malinaw na ang nararamdaman ko sa'yo ay pagkakaibigan lamang at iyon lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Paano ang paparating ng kasal natin? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Paano mo sasabihin sa kanila ang tungkol dyan sa babae mo, ha? Help me, Blair. Ayoko magalit ang mga magulang ko sa akin. Sana naisip mo yan bago mo naisipang lokohin ako. Hindi ko na yan problema, Kyle. Gumawa ka ng sarili mong problema. Kaya ikaw ang bahala magsolusyon yan. Hindi na ako papayag na maloko mo ulit ako. Magsama kayo ng babae mo. Mahal mo ako, di ba? Mahal kita, Kyle. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapakatanga ako sa'yo. Kitang-kita ni Blair ang pagkataranta sa mukha ni Kyle nang hinubad niya ang engagement ring nila ng lalaki. Mabilis niyang itinapon ito sa harap ni Kyle at nagmarcha palabas sa kondo ng kanyang ex-fiancé. Habang naglalakad palabas, hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ni Kyle na lokohin siya. Matagal na palang nang bababae ang lalaki, ngunit ngayon niya lamang nahuli sa akto. Ang mas malala ay nahuli pa niya ang mga ito sa kalagitnaan ng pagtatalik ng dalawa. Pinalayas muna ni Blair ang babae bago kinumpronta ang lalaki. Samantala, hawak-hawak ni Felix ang kanyang puso. Hirap na hirap ito sa paghinga. Nanginginig ang mga kamay niya na iniinom ang gamot para sa kanyang sakit sa puso. Saktong pagkalma ng tibok ng puso niya ay ang biglaang pagtunog naman ng cellphone niya. Kaagad na sinagot ni Felix ang tawag ng kanyang lola. Apo, kumusta ka na? Iniinom mo ba ang gamot mo? Sabi ko naman sa'yo, narito ka na lang tumira. Lola, okay na po ako rito. Kaya ko na po ang sarili ko. Huwag niyo na po akong alalahanin. Paano ako hindi mag-aalala sa iyo, Felix? May sakit ka tapos malayo ka pa sa akin. I want to be alone. Mag-asawa ka na lang kaya? Wala akong panahon na mag-asawa, Lola. Paano kapag nawala na ako sa mundong ito? Sino na lang ang makakasama mo sa buhay? Lola, don't say that. Baka ako pa nga yung mauna sa ating dalawa eh. Felix, ano bang pinagsasabi mo riyan? Hindi magandang biro ang ganyang bagay. I'm just telling the truth, Lola. Alam naman natin na mas malakas ka pa sa akin. Anong pinagsasabi mo riyang bata ka? Ang tanda ko na nga tapos ikaw, ang bata mo pa. Lola, I'm sick. Apo, don't worry about that. Humahanap ako ng willing na mag-donor ng puso nila. Handa ako magbayad ng kahit magkano, basta mabuhay ka lang ng matagal. Thank you, Lola. Pero hindi mo na kailangan gawin yan. I will do everything for you, Felix. Ganyan ka kamahal ni Lola. Thank you, Lola. Saka nga pala, kailangan ko nang ibaba ang tawag. May meeting pa ako sa iba't ibang stakeholders. Ganoon ba? O siya, kailangan ko na rin magpahinga. Mag-iingat ka, Felix, ha? At saka, dalihin mo yung gamot mo. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ng binata. Nang maibaba niya na ang tawag, isinuot niya ang kanyang coat at necktie bago na pagdesisyonang lumabas ng kondo niya. Habang naglalakad si Felix sa hallway, napansin niya ang isang babae na nagmamadaling naglalakad. Samantala, nakaboxer lamang si Kyle na sinusubukang habulin ang galit na si Blair. Isang pagkunot ng noo lamang ang naging reaksyon ni Felix bago tuluyang makarating sa harap ng elevator at pumasok doon. Blair, please, let me explain. Ayusin natin to, baka magalit ang mga magulang natin. Ilang taon ako nagtiis sa'yo, Kyle.
Yung mga cold treatment mo, yung pagiging immature mo. Tiniis ko lahat ng iyon. Pero yung mahuhuli kitang mambabae, iyon ang hindi ko kayang sikmurain. Ikaw na ang bahala mag-explain kina tita at tito tungkol sa atin. Dahil kahit lumuha ka pa ngayon, nagdugo sa harap ko, hindi na ako magpapakasal sa'yo. Our parents will be disappointed in us kapag hindi tayo magkakatuluyan. Alam mo namang gustong-gusto nila tayo magpakasal, di ba? Wala akong pakialam, Kyle. Ako na ang bahala mag-explain sa mga magulang ko. Problemahin mo na lang yung sayo. You can't do that. Pinipressure na lang ako na dapat pakasalan kita at tayong dalawa ang magkakatuluyang dalawa. Bahala ka sa buhay mo. Pakasalan mo ngayon yung babae mo. Halos takbuhin ni Blair ang elevator para hindi na masundan pa ni Kyle. Nang makapasok siya sa elevator, isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Habang nasa loob ng elevator, naisipan niyang ilabas ang cellphone niya at tinawagan ng taong sa tingin niya ay makakatulong sa kanya para salbahan siya sa kahihiyan sa publiko kung sakaling kumalat na hindi matutuloy ang kasal nila ni Kyle. Hello po, Lola. Available pa rin po ba yung offer mo sa akin? Of course, my dear. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Gusto mo na bang magpakasal sa apo ko? Opo. Bakit biglang nagbago ang isip mo? My fiancé cheated on me, Lola. Nakakahiya sa publiko kapag kumalat na naghiwalay kami. Hindi ko matanggap na matagal niya na pala ako niloloko. Napapakasalan niya lang ako dahil sa kagustuhan ng mga magulang niya. Alam mo ba kung bakit ikaw talaga ang gusto kong pakasalan ng apo ko noon pa man? Mukhang di na po niya ako kilala, Lola. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi dahil matagal na rin naman ang panahon na nakalipas. Sa lahat ng mga tao, ikaw lang ang nakakakilala at nakakaalala sa kanya na kaklase niyo siya noong elementary siya. Ikaw lang ang palaging nangangamusta sa kanya kung okay ba siya. Kahit hanggang ngayon, kaya ikaw talaga ang napili kong babae na pakasalan ng apo ko dahil alam kong aalagaan mo si Felix. Papayag ako. Paano po yung apo niyo? Sa tingin mo ba papayag siya? Ako ang kakausap sa apo ko. Alam ko na hindi niya rin ako matatanggihan. At saka siguraduhin mo na sigurado ka na sa desisyon mo, Blair. Anytime ay kayang-kaya kong ihanda ang kasal niyong dalawa. Simple marriage will do, Lola. Hindi na po kailangan ng bongga. Of course, my dear. Alam ko rin naman na maging ang apo kong si Felix ay hindi papayag sa engrandeng kasal. Kaya ikaw ang gusto kong ipakasal sa apo ko. You two are perfect match. Meron kayong pagkakapareha na dalawa. Felix and I have many similarities. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit close kami noong bata pa kami. Sa tingin ko, mas magiging close pa nga kami kung hindi siya umalis at nagkasakit. O siya, I'll prepare the marriage contract para sa inyong dalawa ng apo ko. Magkita na lang tayo rito sa bahay ko sa susunod na linggo para magkaharap kayong dalawa ni Felix. Sige po, Lola. Naging mabilis ang panahon na dumating. Namalaya na lamang ni Blair na naglalakad na siya sa isang pasilyo patungo sa sala ng lola ni Felix. Halos sumabog ang puso ni Blair habang papalapit siya sa sala kung saan naghihintay sa kanya si Felix at ang lola nito. Mas lalong nadagdagan ng pamamawi sa buong katawan nang maaninag niya si Felix na seryosong nakaupo sa couch habang kausap ang kanyang lola. Siya po ang papakasalan ko, Lola. Yes, apo. Siya ang papakasalan mo. Where's the pen? Pipirman ko na ang marriage contract. Utos ni Felix sa kanyang lola habang hindi inaalis ang tingin kay Blair. Samantala, halos hindi na makahinga ang dalaga sa titig na ginagawad sa kanya ng lalaki. Kahit na anong iwas niya, ramdam na ramdam pa rin niya ang malalim na tingin sa kanya ni Felix.
Nagulat ba siya nang marinig ang sinabi ng lalaki? Wow! Sige. Eto ang ballpen, apo. Natatarantang wika ng matanda nang marinig ang wika ng kanyang apo. Parehong hindi inaasahan ng dalawang babae na parang hindi man lang nag-alinlangan si Felix na pirmahan ng kontrata nang iabot sa kanya ng matanda ang ballpen na hinihingi nito. Pirmahan mo. Utos ni Felix kay Blair at inabot ang ballpen sa babae. Nanginginig ang kamay na tinanggap ni Blair ang ballpen sa may kamay ng lalaki. Kunin mo ang mga gamit mo sa bahay nyo. Starting today, you will live in my condo. Ngayon? Lilipat na ako? Mag-asawa na tayo ngayon. Sagot ni Felix na parang iyon lamang ang sagot sa tanong ni Blair. Teka, hindi pa ito alam ng mga magulang ko. Kailangan ko silang i-inform about dito. Sasamahan kita. Teka lang. Sus Mariosep, hindi ko inaasahan ito na magkakasundo agad kayong dalawa. Suotin niyo muna ito. Inilabas ang lola ni Felix ang singsing at iniabot sa dalawa. Akmang susuotin na sana nila, pareho, nang tanggapin ang singsing na binigay ng matanda nang tigilan sila nito. Hep! Hindi ganyan. Ipasuot niyo sa isa't isa. Felix, isuot mo yung singsing sa daliri ni Blair. At ikaw naman, Blair, isuot mo rin yung singsing sa apo ko. Teka lang, huwag niyo munang simulan. Kukuhanan ko lang kayo ng video para sa remembrance. Nasasabik na kinuha ng matanda ang kanyang cellphone at tinutok ang kamera sa dalawa. Halos mapaso si Blair nang abutin ni Felix ang kanyang kamay at dahan-dahang sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Mas lalo pang nadagdagan ng malakas na kabog ang kanyang puso dahil habang sinusuot sa kanya ni Felix ang singsing ay hindi naman maialis ang tingin nito sa kanya. Napalunok siya nang mapagtanto niya na siya naman ang susunod. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang kamay ni Felix at dahan-dahang pinasuot sa lalaki ang singsing. Kiss! Wala bang halikan dyan? Pangungot siya ng matanda habang nakatingin sa kamera. Hindi inaasahan ni Blair ang sunod na nangyari sa bilis ng galaw ni Felix. Namalaya na lamang niya ang mainit na palad ng lalaki na nasa kanyang bewang habang abala ang labi nito sa pagsiil ng halik sa kanya. Tila na estatwa ang babae sa nangyari. Halos nanigas siya sa kinatatayuan niya kahit pa naghiwalay na ang mga labi nila ni Felix. Matapos mangyari iyon, unti-unti nang nagpaalam ang lalaki para umalis na ang dalawa. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Balitaan niyo ako kapag may apo na ako. Lola. Saway ni Felix sa kanyang lola. Ngunit tanging hagikik lang ang naging tugon nito sa apo. Samantalang si Blair naman ay hindi maiwasang mamula ng pisngi. Bago tuluyang makapasok ang dalawa sa kotse, kumindat ang matanda sa kanila. Why are you doing this? Tanong ni Felix habang nagmamaneho siya ng sasakyan papunta sa bahay ni Blair para kunin ang mga gamit niya. Nagtatakang napalingon ang babae sa lalaki. Anong ibig mong sabihin? Binigyan ka ba ni Lola ng pera? Para mapilitan kang pakasilan ako? Hindi ko kailangan ng pera o kayamanan niyo. Natahimik ang lalaki, hindi alam ang sasabihin. Iba-iba ang rason nila kung bakit pareho silang pumayag na magpakasal. Napilitan si Felix na magpakasal para sa kanyang lola. Ayaw niya na mag-alala ito sa kanya, kahit pa hindi niya pa talaga gusto ang magpakasal dahil pakiramdam niya ay hinahanda lamang siya para sa kamatayan. Ngunit bukod pa roon, may mas malalim pang rason si Felix. Habang si Blair naman ay kasal ang naging paraan niya para takasan ang sakit sa panloloko sa kanya ng kanyang ex-fiancé. Natigil ang sasakyan sa harap ng bahay ni Blair. Agad namang bumaba ang lalaki para pagbuksan ng pinto ng kotse ang asawa.
Nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay, tanging kasambahay lang ang nadatnan ng dalawa. Nasaan po si Mami at Daddy? Tanong ni Blair sa katulong. Nagkaroon po ng emergency sa kumpanya nyo sa ibang bansa. Kaya naman, ay agad na nag-book ng flight ang mga magulang nyo para asikasuhin po iyon. Hindi na po nila nasabi sa'yo dahil ayaw nila na maabala kayo, lalo na sa inyong nalalapit na kasal ni Sir Kyle. Medyo matatagalan po sila roon. Kapag may kailangan po kayo, tawagan nyo na lang po ang mga magulang nyo. Ganun ba? Pakiligpit na lang po ang mga gamit ko at ilagay sa mga maleta. Bakit po, ma'am? Lalayas po ba kayo? Sa kondo na ako ng asawa ko, titira. Po? Kasal na kayo ni Sir Kyle? Who told you na si Kyle ang papakasalan ko? I am married now with someone else. Napabaling ang tingin ng katulong kay Felix. Nagulat na gulat. Samantalang ang lalaki naman ay naiwang nakakunot ang noo habang nakatingin sa kasambahay dahil sa reaksyon nito. Gawin mo ng pinapagawa ko sa'yo. Bilisan mo. Don't make us wait. Ano po bang sasabihin ko sa mga magulang mo, ma'am? Baka magtaka ang mga iyon. Then, tell them the truth. At saka hindi mo naman obligasyon na i-inform sa kanila ang bagay na to. Hindi mo naman trabaho ang maging reporter at maging CCTV sa bawat kilos ko at ipaalam sa mga magulang ko, di ba? Oo nga po pala. Pasensya na po, ma'am. Iimpake ko lang ang mga gamit mo. Sinundan na lamang ni Blair ng tingin ang kanyang kasambahay habang umaakyat sa hagdan patungo sa kwarto niya. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya bago ibaling ang tingin kay Felix na kasalukuyang nakatingin din sa kanya. Gusto mo ba ng maiinom? Nauuhaw ka ba? Nagugutom? Maghahanda ako ng makakain mo. You know how to cook? Oo naman. Mabuti kung ganun. Ipagluto mo na lang ako roon sa kondo. Pag-uwi, hindi pa naman ako nagugutom. Ikaw, nagugutom ka na ba? Kung oo, ay magja-drive-thru na lang tayo para makakain ka. Hindi pa ako gutom. Doon na lang tayo sa kondo mo kumain para sabay tayo. Hindi ako sanay na walang kasabay kumain eh. Kondo natin. You are my wife now. Kung ano ang akin, ay sa'yo na rin. Bakit? Anong bakit? May mali ba sa sinabi ko? Yan naman ang tama, di ba? Kahit hindi natin mahal ang isa't isa, ay asawa pa rin kita. Kaya what's mine is also yours. Hindi alam ni Blair kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kirot sa puso nang marinig ang sinabi ni Felix. Naging mabilis ang paghihintay ng dalawa sa mga gamit ng babae. Pagkababa ng mga katulong, kaagad na tumulong si Felix na buhatin ang mga maleta papasok sa kanyang kotse. Salamat po. Huwag kayong mag-alala. Ako na po ang bahalang magsabi sa mga magulang ko tungkol dito. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Sumagot ang kasambahay ni Blair bago ipaharurot ni Felix ang sasakyan. Naging tahimik ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa harap ng kondo ni Felix. This is a master bedroom. Wika ni Felix nang makapasok sila sa kanilang kwarto. Nanlamig bigla si Blair sa kanyang naisip. Magkatabi tayong matulog? Bakit? Saan mo gusto matulog? Sa sahig o sofa? We are married. It doesn't matter to me anymore. Kahit sabay pa tayong maligo na dalawa. Nanlaki ang mga mata ng babae sa kanyang narinig. Napalingon siya sa asawa. Inaakalang nagbibiro lamang ito. Ngunit hindi niya nakitaan ang biro ito dahil nanatili ang seryosong ekspresyon ni Felix na kanina pa nakatingin sa kanya. You look uncomfortable. Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ako? Dapat, nang napagdesisyonan mong magpakasal sa akin, ay handa ka na sa ganitong bagay. Magkano bang bayad sa'yo ni Lola para mapilitan kang pakasalan ako? Walang perang nilabas ang lola mo para mapilitan akong pakasalan ka. It's my choice. What is your reason, then? Papakasalan mo ako kasi alam mo may sakit ako sa puso at malapit na akong mamatay.
para makuha mo ang lahat ng mga mana ko. Ganun ba? Dumaan ang pait sa sistema ni Blair nang marinig ang mga pagdududa sa boses ni Felix. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari sa unang engkwentro nilang dalawa ng kanyang asawa. Hindi kita masisisi na pagdududahan mo ko dahil sa biglaang pangyayari. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mali ang mga iniisip mo. I don't need your money. My parents are both rich. Hindi ko masasabing mayaman ako dahil lahat ng luho ko ay nanggagaling sa mga magulang ko. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na kahit isang katiting ng kayamanan mo ay wala akong kukunin. Beside, may trabaho ako. I am a doctor at isa sa mga pag-aari ko ang isang branch ng hotel. Iniregalo yun sa akin ng mga magulang ko. Pero mas pinalago ko pa yun. Kaya wala akong pakialam sa pera o kayamanan mo dahil meron din akong ganyan. Huwag kang mag-alala. Hindi gold digger ang asawa mo. Mabuti naman kung ganun. Saka nga pala, akala ko ba magluluto ka? Magluto ka na para makakain na tayo. Ako nang bahala maglagay ng mga gamit mo sa sarili mong cabinet. Okay. Anong ulam ang gusto mo? Kahit na ano, basta wag lang yung may lason. Napaismid si Blair nang mapansin ang bahid ng biro na may halong pagkaseryoso sa boses ni Felix. Punta na ako ng kusina mo. Magluluto ako. Natin, I told you. Kung ano yung akin, ganoon din yung sayo. Isang lihim na irap lamang ang naging tugon ni Blair bago siya nagdesisyon na dumiretso sa kusina para magluto. Samantala, nakangising pinapanood lamang ni Felix ang babae. Nang mawala na sa paningin niya si Blair, napagdesisyonan niyang ilagay ang mga gamit ng babae sa sarili nitong cabinet. Habang ginagawa niya yon, hindi niya maiwasang mapangiti dahil hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya pinapahalatang sabik siya sa babae. Kahit sa totoo niyan, kahit lumipas pa ang ilang taon, ay hindi niya nakalimutan si Blair na siyang dati niyang kaklase at palaging binabalita sa kanya ng kanyang lola na kumukumusta sa kanya. May halong saya at lungkot ang kanyang nararamdaman. Saya dahil kasama niya na ang babaeng matagal niya nang gusto. Lungkot dahil alam niya na darating din ang panahon na iiwan niya rin ito dahil sa kanyang sakit. Tapos na ako sa pagluluto. Tutulungan na kita riyan. Nahihiyang wika ni Blair nang makita si Felix na seryosong tinutupi ang mga damit niya. No need. Patapos na rin ako rito. Anong patapos? Parang nasa kalahati pa nga lang ikaw eh. Masyadong marami yata ang mga gamit na nadala ng mga katulong ko. It's okay. Wala ka na bang naiwan doon sa bahay niyo? Pwede pa nating kunin bukas. Wala naman. Okay na siguro yan. Sigurado ka? Oo naman. Tulungan na kita riyan. Mabilis na lumapit si Blair kay Felix para tulungan ito sa pagtutupi ng kanyang mga damit. What's your plan tomorrow? May pupuntahan ka ba? Wala naman. Pero kakausapin ko pa ang mga magulang ko tungkol sa atin. Kailangan mo ko ipakilala sa mga magulang mo. Gulat na napaangat ng tingin si Blair kay Felix. Hindi niya inasahan ang magiging tanong sa kanya ng lalaki. Sa personal ba o sa tawag? Sigurado ka? Bakit? Balak mo ba akong itago sa kanila? Kinakaya mo ba ako? Aha? Wala akong iniisip na ganyan. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Tatawagan ko sila bukas tungkol sa atin. Tapos, magpapaset ako ng schedule para sa dinner at ipapakilala kita sa kanila. Okay. Sabihin mo lang sa akin kung kailan yan. Sige. Hindi alam ni Blair kung bakit bigla na lang siyang umuutal kapag kaharap niya si Felix. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang damit niya sa maleta niya. Ngunit sakto naman na kukunin din sana ng lalaki ang damit sa maleta. Dahilan para maglapat ang kanilang mga kamay. Hindi maiwasang makaramdam si Blair ng libo-libong kuryente na biglang dumaan sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang nilayo ang kanyang kamay dahil pakiramdam niya ay napapaso siya sa mainit na palad ni Felix. Ako nang bahala rito.
Mauna ka nalang sigurong kumain. Baka gutom ka na. Akala ko ba, sabay tayong dalawang kumain. It's okay. Hindi pa naman ako gutom. Patapos na rin naman to eh. Patapos na rin pala. Kaya tapusin na lang natin to. Sabay na tayong kumain. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang sa pagbukas na Felix sa isang maleta, tumambad doon ang lahat ng mga underwear niya. Sa gulat, mabilis niyang hinila ang maleta papalapit sa kanya. Pero bago pa man niya magawa ayon, ay nakita na ni Felix ang nasa loob nun. Ako na rito. Ikaw nang bahala sa isa pang maleta. Namumula ang pisngi na wika ni Blair. Hindi naman na umimik pa si Felix at sinunod na lamang ang utos ng asawa sa kanya. Nang matapos, napagdesisyonan ng dalawa na pumunta na sa kusina para sabay ng kumain. Nang makarating doon, hindi maiwasang mapangiti ni Felix nang makitang nakahanda na ang mga kagamitan sa hapag. Anong ulam ang niluto mo? Adobong manok. Sorry, yan lang kasi naisip kong lutuin. That's your favorite, right? Bahagyang nagulat pa si Blair sa tanong ni Felix. Napaangat ang tingin niya rito. Kaagad namang nagtama ang paningin nilang dalawa. Oo. Paano mo nalaman? Nahulaan ko ba? Sinubukan ko lang hulaan. Tama pala ang hula ko. Pagsisinungaling pa ni Felix at napaiwas ng tingin. Samantala, ganoon din ang ginawa ni Blair at napatikhim na lang. Hindi pa siya nakarecover. Bahagya siyang nagulat nang ipinagsandukan siya ng lalaki ng pagkain. Ako na, kaya ko naman. Bakit? Sinabi ko bang di mo kaya? Ako na ang magsasandok sa'yo. Kumain ka na. Maliit lang na bagay ito. Okay na ba ang kanin o dadagdagan ko ba? Isang tango lamang ang naging tugon ni Blair. Pagkatapos, nilagyan din siya ng ulam ng lalaki sa kanyang plato. I have online meeting tomorrow, kaya hindi ako alis dito sa bahay. Napaangat muli ng tingin si Blair nang marinig ang boses ni Felix habang nagsisimula na silang kumain. Hindi na niya nabilang kung pang ilang beses na siyang nagulat sa lalaki. Hindi niya inaasahang marinig ang update nito sa kanya. Ganun ba? Ako rin, pero sa umaga lang. Sa gabi yung shift ko sa ospital. Saan ospital yan? Malayo ba? Malapit lang naman. Wala kang sariling kotse? Hindi ako marunong magmaneho. Napataas ang kilay ni Felix sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang napalingon siya kay Blair na kasalukuyang nginunguya ang kanyang kinakain. Sino nag-aatid sa'yo kapag gabi ang shift mo? Nagagrab lang ako ng taxi. Sagot nito, ngunit hindi niya nabanggit na kung minsan ay ang kanyang ex-fiancé ang sumusundo sa kanya. Ako na ang susundo sa'yo sa gabi. Hindi na kailangan. Kaya ko naman. Ayoko makaabala pa sa'yo. Alam ko na namang marami kang ginagawa. Hindi ka abala sa akin, Blair. Pero I'm your husband, Blair. And bilang husband, it's my obligation to keep your safety. ilang taon ko nang ginagawa to. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Kaya ko ng sarili ko. Alam kong kaya mo, pero hayaan mo ako. But No more buts, Blair. Susunduin kita sa ayaw at sa gusto mo. hindi na lamang umimik pa si Blair. Pagkatapos ng pag-uusap nila, wala na muli pang nagtangkang magsalita sa kanilang dalawa. Tanging tunog lamang ng kobyertos ang nagsisilbing ingay sa pagitan nila hanggang sa matapos na silang kumaing dalawa. Ako na ang maghuhugas ng pinggan. Ako na magliligpit ng hapagkainan. Hindi na lamang umimik pa si Blair at hinayaan si Felix dahil hindi pa man iyon nasabi ng lalaki ay kasalukuyan na siyang nagliligpit ng hapag nila. Isa-isang nilapag ng lalaki ang mga pinggan sa sink. Kaagad namang dumiretso roon ang babae para hugasan yon. Sa tuwing inilalapag ni Felix ang mga kagamitan sa sink, hindi alam ni Blair kung sinasadya bang ibangga ng lalaki ang kanyang braso sa braso nito. Pakiramdam ni Blair, sa tuwing magtatama ang mga balat nila, ay parang libo-libong kuryente ang dumadaloy sa mga kaugatan niya. I'm done.
Ikaw nang bahala rito. Half-bat lang ako. Sige, ako nang bahala rito. Nang makaalis sa Felix, isang marahas na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Blair. Pagkatapos niyang hugasan ang mga hugasin, saktong pagpasok niya sa kwarto nila ay ang siyang pagbukas sa banyo. Bumungad ang kanyang asawa na tanging tuwalya lamang sa kanyang bewang ang tumatakip sa katawan nito. Sa kabila ng makisig na katawan ni Felix, hindi maiwasang pansinin ni Blair ang peklat sa bandang dibdib nito, kung saan dinaanan iyon ng tahi. Hindi ka mag-half-bat? Sa tingin ko, kailangan ko rin mag-half-bath. Basang-basa na rin ako. Sure. Pero wala akong pambabaeng kagamitan dito. Gamitin mo na lang yung sabon ko riyan. Tatawagan ko lang yung sekretarya ko para bilhan ka ng mga pambabaeng kagamitan. Okay lang. Ako na ang bibili bukas. Samahan kita. Pero may gagawin ka pa bukas, di ba? May online meeting ka pa. Mabilis lang naman yon. I have plenty of time for you. Kaya sasamahan kita bukas. At saka, para hindi ka na gumastos ba? Sa bagay, tama ka para makatipid. Pagsang-ayon ni Blair, pumayag na lamang at nagpaalam ng magbanyo. Paglabas, suot-suot na niya ang kanyang pantulog na damit. Samantala, amoy na amoy naman sa kanyang buong katawan ng panglalaking sabon ni Felix. Noong una ay bahagya pa siyang nahiya na gamitin ang sabon ng lalaki. Pero sa huli, naisip niyang asawa na rin naman niya si Felix. Mauna ka lang matulog. Sunod ako. Bakit? Saan ka pupunta? Don't worry. Doon lang ako sa veranda. Magpapahangin lang. You want to join with me? Okay lang ako rito. Good. Babalik din ako rito kapag inaantok na ako. Sige. Take your time. Good night sa'yo. Utal na wika ni Blair. Tanging pagtango lamang ang naging tugon sa kanya ni Felix bago nagtungo sa veranda. Nang makarating doon ang lalaki, napahawak siya sa kanyang dibdib na kanina pa niya iniinda ang sakit sa kanyang puso. Kinuha niya ang gamot mula sa kanyang bulsa na laging baon niya at ininom ito. Napapikit siya ng mariin. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Samantala, nakailang balikwas na si Blair sa kanyang higaan. Panesulyap sa veranda, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mapakali habang iniisip na halos isang oras nang hindi pa nakababalik si Felix sa higaan nila. Akmang tatayo na sana siya para puntahan ang lalaki, ngunit naaninag bigla nito ang anino ni Felix na papalapit. Kaya naman mas pinili niyang magkunwaring tulog. Ramdam na ramdam ni Blair ang bilis ng tibok ng puso niya habang papalapit ng papalapit ang mga yabag ni Felix patungo sa kama. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pag-alog ng kama. Palatandaan na nakahiga na ang lalaki sa kanyang tabi. Muntik nang mapatili si Blair nang maramdaman ang kamay ni Felix na biglang pumulupot sa kanyang bewang. Halos kapusin pa siya sa paghinga nang maramdaman ang malambot na labi ng lalaki sa kanyang noo. Pero kahit na ganoon ay mas pinili pa rin niyang ipikit ang kanyang mga mata. Paninindigan ang pagkukunwari niyang natutulog na. Hindi alam ni Blair kung paano siya nakatulog sa ganoong sitwasyon. Nanatiling hindi makapaniwala sa ginawa ni Felix sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Felix na wala na si Blair sa kanyang tabi. Hindi maintindihan ng lalaki ang kaba na kanyang nararamdaman nang mapagtanto iyon. Mabilis siyang bumangon para hanapin si Blair. Nang makalabas siya ng kwarto, umalingasaw ang niluluto ng babae mula sa kusina. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki bago niya naisipang bumalik sa kwarto upang ayusin ang sarili at puntahan ng asawa sa kusina. Anong niluluto mo? Bacon at egg para sa almusal natin. Hindi na kita ginising dahil parang ang sarap ng tulog mo. Anong plano mo? Pagtapos dito, aalis pa rin ba tayo? Para bumili ng mga kagamitan mo na gagamitin mo dito sa bahay? Akala ko ba may online meeting ka pa? Makakahintay din yan. Pagkatapos na lang ng meeting nyo.
Di naman ako nagmamadali eh. Hihingi na lang ako sa mga gamit mo. Nahihiyang wika ni Blair. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang iyong lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa totoo talaga niyan ay hindi niya mapigilang hindi mamangha sa mga amoy sa kagamitan ni Felix. Kahit saan siya banda, amoy na amoy ang natural na pabango ng lalaki. Isang multong ngiti ang gumuhit sa labi ni Felix bago naisipang lapitan si Blair at silipin ang pinipritong bacon. Matagal pa ba ito? Napalunok bigla si Blair. Halos mapaigtad siya nang magtama ang dibdib ng lalaki sa kanyang braso habang sinisilip ang piniprito niya. Malapit nang matapos. Good. Medyo gutom na kasi ako. Hayaan mo. Babawi ako mamaya sa'yo. Ako na magluluto para sa atin. Anong gusto mong ulam para mamaya? Ano ka ba? Ayos lang. Ako na magluluto. Ako naman ang babae dito sa bahay. Hindi porket babae ka, ay ikaw na ang palagi magluluto, Blair. Anong gusto mong ulam para mamaya? Marunong ka? Halos 2 taon na ako naninirahan dito. Ako nagluluto para sa sarili ko. At di naman ako nagpipresenta na ako magluluto mamaya kung di ako marunong, di ba? Oo nga naman. Kahit anong ulam na lang, okay na ako ron. Okay din. Ako nang bahala para sa uulamin natin mamaya. Wala ka na bang ibang kasama dito? Ikaw lang mag-isa? You're with me right now, Blair. Kasama kita. And that's enough with me. Naitagilid ng babae ang kanyang ulo para pagmasdan ang mukha ni Felix. Hindi niya inaasahan ang magiging sagot nito sa kanya. Saktong pagbaling niya sa mukha nito ay siya rin namang paglingon sa kanya ni Felix, dahilan para magtama ang paningin nila. Halos kapusin ang babae sa paghinga nang mapagtanto kung gaano kalapit ang mga mukha nila sa isa't isa. Bahagya pang bumangga ang tungki ng ilong nila. Ramdam na ramdam ni Blair ang init ng hininga ni Felix na tumatama sa pisngi niya. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba nakalimutan na kita? How can I forget the woman who always cared for me? Tell me, Blair, paano kita makakalimutan? Ibig sabihin, naaalala mo na ako? Kailan pa kita nakalimutan? Wala akong amnesia, Blair. Hindi ko maintindihan, Felix. Ikaw yung classmate ko nung elementary na palaging nangangamusta sa akin noon nung nasa ospital ako. Laging sumisilip sa room ko. Pero nagulat ako na isang araw, hindi ka na nagpakita sa akin ulit. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi kita kakalimutan. And I'm glad that my lola finds you. Paano mo ako nakilala? May birthmark ka sa leeg mo. Napansin ko yun kaagad nung unang pagkikita natin. Mas lalo akong naging kumbinsido nung makita ko yung bracelet na suot-suot mo na binigay ko sa'yo nung bata pa lamang tayo. Napababa ang tingin ni Blair sa lumang bracelet na suot-suot pa rin niya hanggang ngayon. Kaya ba pumayag ka agad na magpakasal tayo? Kung sasabihin kong oo, may magagawa ka ba? Buong akala ko, nakalimutan mo na ako. Umakto ka na parang hindi mo ako kilala. Sinusubukan lang kita, Blair. Nice try then. Can I try again? Hindi kita maintindihan. Let's try to work this marriage out. If you're still willing to give me a chance, I'll make you fall in love. What if won't work? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Naging mabilis ang panahon. Parehong hindi nila namalayan na umabot na sa ilang buwan ang pagsasama nilang dalawa sa kondo ni Felix. You want coffee? Tanong ni Blair nang makapasok siya sa maliit na opisina sa loob ng kondo ng asawa. Napaangat ang sulok ng labi ni Felix sabay suliyap sa asawa. Yes, please. And also you. Kape lang, Felix. Bakit? Gusto ko rin ng asawa ko. Is she available right now? Focus on your work, Felix. Titimplahan lang kita ng kape mo. Where's my kiss? Sir, are you listening? Ibinalik ni Felix ang atensyon sa screen ng laptop. Pero bago yon, ay narinig niya ang mahinang hahikgik ng asawa. Yeah, I'm listening.
Proceed. Utos nito sa kausap niya sa screen na ka-business partner niya. Pasimpleng napalingon ang lalaki nang maramdaman ang marahang kalabit ng kanyang asawa. Felix. Felix. Blair, I'm listening. What is it? Po, sir. Nagtatakang tanong ng kausap ni Felix sa screen. Kinakausap ko asawa ko. Just proceed on what you're talking about. I'm listening. Don't be bothered by us. Okay, sir. Wika ng lalaki sa screen at napatikhim. Napasimangot naman bigla si Blair nang mapalingon sa kanya si Felix na may seryosong ekspresyon. Anong kape ang gusto mo? Anything, love? Okay, babalik ako pagkatapos. Sure. I'll wait for you. Take your time. Isang kindat ang ginawa ni Blair bago siya lumabas sa opisina ng asawa at ipinagtimpla ito ng kape. Pagbalik, nadatnan niya si Felix na abala pa rin sa pakikipag-usap sa kausap nito sa screen. Napasulyap ang lalaki nang maramdaman ang pagpasok ng asawa. Iniabot ni Blair ang tasa ng kape kay Felix na kaagad naman iyong tinanggap ng lalaki. Sumimsim muna ito ng isang beses bago niya nilapag sa maliit na lamesa. How was it? Okay lang ba yung lasa? Hindi ba mapait? Imbes na sagutin ni Felix ang tanong nito, napatili ang babae sa gulat nang biglang hawakan ng asawa niya ang kanyang pulsuhan at hinila siya papalapit dito. Namalaya na lamang niya na nakakandong na siya sa hita ni Felix. I'll take note of that. Salamat sa coordination at pagtitiwala niyo sa kumpanya namin. This concludes our session for today. Thank you for your time. Oh, salamat din po, sir. Hindi na hinintay pa ni Felix ang sunod na sasabihin ng kausap niya nang bigla niyang tinakpan ang laptop niya. Hinarap ng lalaki ang gulat na asawa dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang ginawa. Katamtaman ng ang bait at tamis ng kape mo. Overall, I'm satisfied, Blair. Teka, bakit bigla mong pinatay? At bakit mo ko biglang hinila? Nakakahiya, no? Baka sabihin ng ka-business partner mo na wala kang ginagawa kung di lumandi lang sa akin at di ka nakikinig sa mga sinasabi niya. Nakikinig ako, Blair, if that's what you're worrying about. Sige nga, kung nakinig ka nga talaga roon, anong sinabi ng ka-business partner mo? At tungkol saan ang pinag-usapan niyo kung ganon? Testing me, are you? Siyempre, para malaman ko kung talagang nakinig ka. Well, since gusto mong patunayan ko, here you go. My business partner was discussing the latest project proposal, particularly about the timeline adjustments. He also mentioned potential investors and… Okay, nakinig ka nga. Natawa si Felix. Hindi na malaya ni Blair na nakangiti na pala siya nang maramdaman ang pagpulupot ng asawa sa kanyang bewang habang nanatili siyang nakakandong. Hindi maitanggi ng babae na sa maikling panahon ay naramdaman na niya agad ang unti-unting pagkahulog kay Felix na hindi na nga niya naisip ang kanyang ex-fiancé dahil para sa kanya ay parte iyon ng kanyang nakaraan. Next time, trust me a little more, love. Depende. Depende sa ano? Sa performance mo. Performance ko? Bilang asawa mo o bilang negosyante? Napasinghap si Blair at marahang hinampas ang balikat ng asawa. Ikaw ang aga-aga nilalandi mo ako. Blair, landi pa lang yan. Wala pa tayo sa akto. Kaagad na mula ang pisngi ng babae sa kanyang narinig, lalo na nang mapagtanto niyang ni kahit isang beses ay walang nangyari sa kanila ni Felix. Tanging marahang haplos at mabibigay na tensyon ang nabibigay ng lalaki sa kanya. Mag-asawa na tayo, Felix. Gagawin natin yan kapag mahal na natin ang isa't isa. What? Why? Hindi mo ako mahal? I'm not talking about myself, Blair. Ikaw ang ibig kong sabihin. Hindi natin yan gagawin hanggat alam ko na hindi mo ba ako mahal. I respect you, Blair. Hihintayin kita hanggang maging handa ka na. Pero hindi ibig sabihin nun, napapakulan kita.
Wala akong balak. Napakawalan ka pa, Blair. Sa nga pala, kumusta mga magulang mo? Nakikibalita ba sila tungkol sa atin? Oo, nangangamusta sila sa atin. Buong kala ko nga noon magagalit sila sa akin dahil sa biglaan kong pagpapakasal. Pero nung narinig nila ang buong pangalan mo, ay mukhang masaya pa nga sila dahil ikaw ang pinakasalan ko. Daig pa nanalo sa loto nang banggitin ko yung pangalan mo. Pero hindi sila makapag-meet up sa'yo ngayon dahil hanggang ngayon, busy pa rin sila. Ilang buwan na silang na-stuck doon sa ibang bansa at masyadong nalulung sa kumpanya. That's business. Ganun talaga kapag maraming responsibilidad. Pero huwag ka mag-alala, Blair. Magkikita rin tayo ng mga magulang mo sa tamang panahon. Gusto ko rin silang makilala ng maayos. I can't wait that to happen, Felix. Matagal na nilang gusto na magpakasal ako at magkaroon ng pamilya. I'm glad na ikaw ang napakasalan ko. What do you mean? Felix, mahal na Hindi natapos ang sasabihin ni Blair nang marinig nila ang doorbell mula sa pinto. Nagkatinginan ang dalawa. Samantala, hindi naman maiwasang madismaya ng babae dahil nabitin sa ere ang kanyang dapat ipagtapat sa lalaki. Ako na ang magbubukas. Sabay na tayo. May pinadeliver ka ba o may inaasahang bisita? Wala naman. Check na lang natin. Kaagad na tumayo si Blair mula sa pagkakakandong sa asawa. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at sabay ang dalawa patungo sa pinto. Pagbukas, bumungad sa kanilang harapan ang pangising-ngising lola ni Felix. Ang sweet naman ng mag-asawang ito. May pa-holding hands pa kayong nalalaman na dalawa. What are you doing here, Lola? I just want to check on you, iho. Iniinom mo ba ang mga gamot mo? Of course, Lola. Naku, Lola. Nakakalimutan din yan minsan ng apo mo. Kung hindi ko i-remind sa kanya, hindi niya pa maaalala. Ganyan nga ba ang sabi ko? Kaya gustong-gusto ko na talaga na magkaroon ng asawa, yan para mag-alaga sa kanya. Maarte rin kasi itong apo ko. Ayaw akong patirahin dito sa kondo niya. Ayaw rin naman niya makitira sa akin sa bahay namin. Lola, anong rason kung bakit ka pumunta rito? Hindi niyo man lang ba ako papapasukin? Napabuntong hininga si Felix sa kakulitan ng matanda. Kaagad siyang hinila ni Blair para bigyan ng espasyo ang kanyang lola para pumasok. Pagpasok ng matanda, kaagad na sinara ng babae ang pinto. Pero bago pa man niya magawa iyon, isang pamilyar na lalaki ang nakakuha ng atensyon niya. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto kung sino yun. Walang iba kundi si Kyle, ang kanyang ex-fiancé. Nanginginig ang katawan niya nang tuluyan niyang sarahan ang pinto at hinarap ang maglola. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Felix at bahagya itong pinisil. I have a good news for you, Apo. Ano po yun, Lola? Someone is willing to donate his heart for you, Apo. Oh my gosh, Felix! Narinig mo ba yun? Napalitan ng tuwa ang kaninang kaba na naramdaman ni Blair nang marinig ang balita ng matanda. Habang si Felix naman ay naiwang tulala hanggang nagpaalam na ang kanyang lolang uuwi na. Felix, okay ka lang ba? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Bakit parang hindi ka masaya? Are you not happy? Nagulat lang ako. Matagal na yung hinahanap ni Lola para sa akin. That means it's blessings, Felix. Ibig sabihin yan, magkakaroon ka na ng pagkakataong gumaling, Felix. Hindi ka ba natutuwa? Magsasama pa tayo ng matagal. Magkakaroon tayo ng maraming anak. Don't say that, Blair. Ang alin, Felix? Don't pretend that you want to live a life with me. Sino ba nagsabi sa'yo na ayaw ko mangyari yan, Felix? You don't love me, Blair. Sino nagsabi sa'yo na hindi kita mahal, Felix? Huwag ka magbiro ng ganyan, Blair. Baka atakihin ako sa puso nang wala sa oras. Felix, alam kong masyadong mabilis ang ilang buwan para sabihin ko sa'yong mahal kita. Blair, hindi mo kailangan sabihin yan para lang makonsensya ako o para mapanatili ako rito.
Hindi ko sinasabi sa'yo to para lang pasayahin ka, Felix. Sinasabi ko to dahil ito ang totoo. Tahimik na tumitig si Felix sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya papaniwalaan ng babae. Sa lahat ng panahong magkasama sila, hindi niya kailanman inasahan na mahuhulog ito sa kanya. Buong akala niya ay marami pa siyang gagawing effort para mahalin siya ng babae pabalik. If you're joking around, you should stop this, Blair. Hindi ko gusto ang birong to. This isn't funny anymore. Totoo ang sinasabi ko, Felix. Bakit ba parang hirap na hirap kang paniwalaan to? At wala akong panahon na makipagbiruan sa'yo ngayon. Dahil seryoso ako sa mga sinabi ko. Blair, baka napipilitan ka lang kaya mo nasabi yan. Pinagbantaan ka ba ni Lola? Natawa bigla ang babae dahil dito. Wala sa sariling tumingkayad si Blair para abutin ang labi ni Felix at walang sari-saritang hinalikan ito. Naramdaman ng babae ang sandaling paninigas ng katawan ng asawa bago tumugon si Felix at siniil siya ng malalim na halik. Let's get married again. But before that, magpapaalam muna ako sa mga magulang mo. Napasinghap si Blair nang maramdaman ng singsing na sinuot sa kanya ni Felix sa kanyang daliri. Nangilid ang luha ng bahagya pang patakan ng lalaki ng halik ang kamay niya. Kailan tayo magpapakasal, Felix? You sounds excited. Gusto ko na may kasal sa'yo, Felix. Ihanda natin ang kasal as soon as possible. Gustong-gusto ko na rin may kasal sa'yo, Blair. Kung alam mo lang. Sige, kunwari, wala ako rito sa harap nyo ngayon. Naging mabilis ang panahon hanggang sa paparting na ang nalalapit na kasal nilang dalawa. Lola is too excited. Panay sabi niya sa akin na hindi na siya makakapaghintay ba na may kasal tayo. She's also being paranoid. Panay din remind sa akin na dapat tuloy ang kasal nating dalawa. Natatawang wika ni Felix sa asawa habang kumakain sila sa isang restaurant. Ikaw naman, parang hindi ka na nasanay sa lola mo. Nakakatuwa nga yun eh. Ang kulit lang kasi. Lola mo pa rin yun, Felix. Natatawang wika ni Blair. Napasimangot naman ng lalaki sa asawa. Pero lingid sa kaalaman ng mag-asawa, napasimple palang nagmamasid sa kanila si Kyle. Abala si Felix sa pagbabalat ng malalaking alimango at nilalagay iyon sa plato ni Blair. Pait ang bumalot sa sistema ni Kyle habang pinapanood ang kanyang ex-fiancé. Samantala, habang abala sa masayang kainan ang mag-asawa, pareho silang napatigil nang biglang tumunog ang cellphone ni Felix. Sagutin mo yan, baka emergency. Kaagad naman itong sinunod ni Felix. Matapos niyang sagutin ang tawag ng sekretarya niya, isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. It was my secretary. May emergency sa kumpanya namin. Kailangan ako sa trabaho. I'm sorry, love. Ganun ba? Puntahan mo na yon. Ako nang bahala rito kumain mag-isa. Uuwi rin naman ako dito pagkatapos. Are you sure? Babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Yes, love. I'm sure. At saka ngayon lang naman nangyari to eh. Hindi naman tatawag ang sekretarya mo at i-rush kang pumunta roon kung hindi talaga sobrang emergency. I'll text you na lang kapag makakauwi na ako. Okay. I'll text you rin kapag makarating na ako roon. Isang marahang halik sa labi ang iginawad ni Felix bago tuluyang umalis. Nang mawala na sa paningin ni Blair ang asawa, inabala na niya ang sarili niya sa pag-ubos ng kanilang pagkain. Nang matapos kumain, kaagad na lumabas na ang babae sa restaurant. Naisip pa niya sanang bayaran ang order nila kaso naalala niya na binayaran na pala ng asawa niya ang bill bago ito umalis. Habang naglalakad, hindi inaasahan ni Blair ang pagharang ng tao na hindi niya inaasahang magtatagpo muli ang landas nilang dalawa. Kyle? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Blair sa gulat habang nakatingin sa kanyang ex-fiancé na puno ng pagsisisi ang muka. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng babae pero agad niya iyong iniwas ni Blair.
Ngunit hindi niya inasahan ang pagyakap sa kanya ni Kyle. Sa gulat, marahas niya itong itinulak. Ayusin natin to, Blair. Pinagsisisihan ko na lahat. Bumalik ulit tayo sa dati. Mahal mo pa ako, hindi ba? Ano pinagsasabi mo, Kyle? Wala na tayong dapat mang ayusin dahil hiniwalayan na kita. Kasal na ako sa iba. Hayaan mo na ako. No. Alam kong kaya ka lang nagpakasal dahil gusto mo magsisi ako sa ginagawa ko. Ito na, Blair. Sising-sisi na ako. Please, let's fix this. Mahal ko si Felix, Kyle. Kaya ko siya pinakasalan. At saka pwede ba? Tantanan mo na ako. May babae ka na. I already broke up with her. Kasi ikaw ang pinili ko, Blair. Ngayon ko lang napagtanto na ikaw pala talaga ang mahal ko. Too late, Kyle. May mahal na akong iba. Napaatras si Blair nang biglang lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Napatingin ang babae sa paligid. Mabuti na lamang at walang masyadong tao sa kanilang paligid. Ngunit may pakiramdam si Blair na parang may nagmamasid sa kanila. Please, Blair. Hindi ko kaya. Pinagsisisihan ko na lahat-lahat. Bumalik na lang ulit tayo sa dati. Bumalik ka lang sa akin. Naawang hinila ni Blair patayo si Kyle. Pinunasan nito ang luha ng lalaki. Kung mahal mo ko, palalayain mo ko, Kyle. Masaya na ako sa lalaking pinakasalan ko ngayon. Kaya sana, huwag mo na kaming guluhin pa. I hope someday, you will going to find a girl that will love you unconditionally. Marahang wika ng babae. Nangingilid ang luha niyang tinalikuran ang bigong ex-fiancé. Ramdam na ramdam niya ang awa para dito. Dahil kahit papaano, para sa kanya ay may pinagsamahan pa rin sila ni Kyle. Gabi na nang makauwi si Blair sa kanilang bahay. Nagluto siya ng pagkain para sa asawa, para sabay na silang kumain. Halos tumalon ang puso niya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Palatandaan na nakarating na si Felix sa kanilang bahay. Handa na sana siyang salubungin ang halik ng asawa, ngunit natigilan siya nang makita ang madilim na mukha ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Oh, may problema ba? Kailan mo pa ako? Niloloko. Galit na bungad ni Felix. Halos lukutin niya ang hawak niyang brown envelope. Padarag na tinapon niya ito, dahilan para kumalat ang iba't ibang larawan na kuha nila ng kanyang asawa at ni Kyle. Nanginginig ang mga kamay ni Blair habang pinupulot ang mga litrato. Nangilid ang mga luha niya nang mapagtanto kung sino ang nasa larawan na iyon. Walang iba kundi siya at si Kyle. Taliwas ang kuha ng kamera sa totoong nangyari. Kitang-kita doon ang pagyakap sa kanya ni Kyle na kung titignan ay para silang magkasintahan. Ang paraan ng pagkakakuha ng litrato ay tila sinadya upang ipakita ang isang maling kwento. Isang kwento na hindi niya kailanman inakala na magiging dahilan ng galit ni Felix. Mali ang iniisip mo, Felix. Talaga? Akala ko, nakalimutan mo na tong ex-fiancé mo. At handa ka magpakasal sa akin dahil ako ang mahal mo. Gulat ang naging reaksyon ni Blair. Ni kahit isang beses kasi ay wala siyang binanggit sa lalaki tungkol sa kanyang ex-fiancé. Ba't parang gulat na gulat ka? Kala mo di ko alam. What's your plan, Blair? Anong plano nyo? Papakasalan mo ako para pirahan ako? Ganun ba? Gagamitin niyo ako? Kapag namatay na ako, saka lang kayo sasaya? Felix, mali ang iniisip mo. Matagal ko nang kinalimutan si Kyle. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Kaya mo ba ako pinakasalan? Para maghigante? O ganito ang naging paraan mo para kalimutan ang ex-fiancé mo? Felix, inaamin ko, nung una ganyan ang nasa isip ko. Pero habang unti-unti kitang nakikilala, nawala na bigla sa isip ko ang bagay na yan. Dahil natutunan din kitang mahalin. Hindi ka mahirap mahalin, Felix. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon na magsalita ang lalaki nang bigla siyang napahawak sa puso niya nang maramdaman ang pananakit nito. Napasigaw na lamang si Blair nang makita ang asawa na hirap sa paghinga.
Hanggang sa namalaya na lamang ng babae na kasalukuyan na siyang naghihintay sa waiting room ng ospital. Napatayo si Blair nang biglang lumabas sa kwarto ang lola ni Felix. My grandson, don't want to see you, iha. Maging sa akin ay malamig ang pagkikitungo niya. Sana respetuhin mo muna ang desisyon niya. Ganun po ba? Pwede po bang maghintay lang po ako rito sa labas? Iha, gusto na rin ni Felix na i-cancel ang nalalapit niyong kasal. Halos mabingi si Blair sa kanyang narinig. Bakit po? Hindi ko rin alam, Blair. Pero kilala ko si Felix. Kung ano ang gusto niya, ay dapat ganon ang mangyayari. Wala na akong magagawa para doon, iha. Gusto na rin daw niya na makipaghiwalay sa'yo. What, Lola? Ayoko po. Ano po bang nangyayari sa kanya? Hindi na hinintay pa ni Blair ang sagot ng matanda dahil bigla siyang pumasok sa room ni Felix bago pa siya mapigilan ng lola ng lalaki. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, Felix. I swear, kung inaalala mo ang ex-fiancé ko, hindi ko na talaga siya mahal. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Kung iniisip mo na pineperahan lang kita, hindi ko gagawin yun, Felix. Ayoko I'm going to die, Blair. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Hindi ka pa mamamatay. Di ba nga may magdodonor pa ng heart sa'yo? Ibig sabihin yan, malaki ang chance na magtatagal ka pa. Matagal ka pang mabubuhay sa mundong to. Hindi na matutuloy. Felix, ano pinagsasabi mo? Anong hindi na matutuloy? Umatras ang taong gusto mag-donor sana ng heart para sa akin, Blair. Tila, nanlamig ang babae sa kanyang narinig. Kaagad na naglandas ang kanyang mga luha. Iniisip niya pa lang na mawawala sa buhay niya si Felix ay hindi na niya kakayanin. Maghahanap tayo ng iba, Fel. Sa tingin mo ba, may makahanap ka pa? Ilang taon na si Lola na naghihintay sa lecheng donor na yan. Why don't you leave me alone? At hayaan mo na ako rito. Hindi kita iiwan dito. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Blair. Hindi ko pinipilit ang sarili ko, Felix. Totoong mahal kita. At mas hindi ko kakayanin kapag nagkakaganito ka. Sasamahan kita, Felix, sa lahat-lahat. Kaya hayaan mo na tayong dalawa ang lumabas para dito. Asawa mo ako, di ba? Mag-asawa tayo kaya ang problema mo, problema ko rin. Blair, please. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan, Felix. Kahit na ano pang sabihin mo, kahit na ano pang pagtataboy mo sa akin. Kung nagdududa ka sa akin, ito na ang pagkakataon para patunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal, Felix. Nanginginig ang buong katawan ni Blair habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa asawa. Hanggang sa tuluyan na niyang nalapitan si Felix sa hospital bed at hinawakan ang kamay nito. Malambot ang ekspresyon ng mga mata ng lalaki habang nakatitig kay Blair. Hindi na napigilan ni Felix na humikbi. Marahang hinalikan ng babae ang likod ng kamay ng kanyang asawa. Kasunod nun ay isang patak ng halik sa noo ni Felix. Halos hindi na siya makatulog sa paghahanap ng ibang taong magdodonor ng heart para sa asawa. Pati ang trabaho ni Felix ay siya na rin ang nag-aasikaso. Pagkatapos ng trabaho, diretso agad siya sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang asawa. Habang bitbit niya ang malawak ngunit pilit ng ngiti at prutas para kay Felix. Ayaw niyang isipin ng asawa na napapagod siya. Pakiramdam niya ay makakadagdag lang iyon sa sama ng loob ni Felix at mas lalong magpapalala sa kanyang sakit. Mugto at antok ang mga mata ni Blair habang naglalakad papunta sa bahay ng taong umatras na mag-donate sa puso kay Felix. Dito po ba nakatira si Ronaldo Jr.? Tanong ni Blair nang pagbuksan siya ng pinto. Asawa kong hinahanap mo, iha. Aba, oo. Nandito siya ngayon. Ronaldo, may naghahanap sa'yo rito. Pasok ka, Ineng. Ano bang kailangan mo sa kanya? Tanong ng matandang babae at pinaawang ng malaki ang pinto upang makapasok si Blair. Nang makapasok, sakto namang lumabas ang lalaking hinahanap niya na nagngangalang Ronaldo. Oh,
Sino bang naghahanap sa akin? Pinatulog ko ba ang anak natin, mahal? Marahang wika ni Ronaldo sa kanyang asawa. Hindi maiwasang mangilid ang luha ni Blair habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Halos ipagmakaawa niya sa may kapal na sana ganon din sila ni Felix. Kayo po ba yung magdodonate po sana ng heart kay Felix? Yung may sakit sa puso? Ako nga. Pero hindi na matutuloy dahil inatras ko na ang desisyon ko. Lumuhod ang babae. Hindi na napigilan ang pagdaloy ng kanyang luha. Diyos ko, Ineng! Tumayo ka nga riyan! Marumi ang sahig! Bakit bigla kang lumuhod? Please, save my husband! Ituloy niyo na lang po ang pagdodonor ng heart niyo. Magbabayad po ko kahit magkano. Basta, ibigay mo lang po ang puso mo kay Felix. Nagmamakaawa po ako sa'yo. Nagkatinginan ang dalawang matanda sa pagmamakaawa ni Blair. Bakas ang lungkot at awa sa mga mata nila habang nakatingin sa babae. Pasensya na, Iha. Napagtanto ko na hindi ko pa pala kaya iyon. Kapag ibibigay ko ang puso ko, ibig sabihin ay buhay ko rin ang magiging kapalit nun. Nagdesisyon akong i-donate ang puso ko dahil may sakit ang anak ko. Naisip ko na kapag gagawin ko yun, ay mapapagamot na ang anak ko. Pero napagtanto ko rin na paano kung wala na ako sa mundong to? Paano ang asawa ko? Paano ang anak ko na may sakit? Sino ang mag-aalaga sa kanila? How could you be so selfish? Bakit mo siya pinaasa? Bakit mo kami pinaasa? Iha, pasensya ka na kung naging makasarili ako sa pananaw mo. Pero iniisip ko rin ang asawa ko at ang aking anak. Paano na lang kung wala ako? Sinong mag-aalaga sa kanila kung ganon? Sir, please. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa akin. Lumuhod ang matanda at unti-unting pinatayo ni Blair. Maging si Ronaldo ay hindi na rin maiwasang mangilid ang kanyang mga luha. Tinanggap na po ni Sir Felix ang desisyon ko. Sa totoo nga po niyan, siya po ang nagbayad ng lahat-lahat ng bill at pati na rin sa surgery ng anak ko. Sana po, respetuhin mo rin yon na aking desisyon. Lumabas si Blair ng bahay na biguan. Basang-basa siya sa ulan habang naglalakad sa kawalan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isang sasakyan ang tumigil sa kanyang harapan. Lumabas si Kyle na hawak-hawak ang payong at nilapitan siya para payungan. Pumasok ka muna sa kotse, Blair. Basang-basa ka na. Wala sa sariling nagpatianod na lamang ang babae, papasok sa sasakyan ng kanyang ex-fiancé. Pinatay ni Kyle ang aircon para hindi nalamigin si Blair. I'm sorry, Blair. Ako ang nagpadala ng mga litrato sa asawa mo dahil hindi ko matanggap na mahal mo siya. Hayaan mo ko makabawi ngayon sa'yo. Kyle, hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala si Felix sa buhay ko. Saan ka ba ngayon pupunta? Sa ospital ba? Kailangan niya ako. Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka magpakita sa kanya. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Mapait na boses na wika ni Kyle. Higit pa sa iniisip mo. I'm sorry for everything, Blair. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Sana maging masaya ka. All I wish is your happiness. I'm glad that you found a man that will love you unconditionally. Hindi alam ni Blair kung paano siya nakarating ng maayos papunta sa ospital at pinuntahan ang asawa sa room nito. Nang makapasok siya sa kwarto ng ospital, nadatnan niya si Felix na nangihina. Pinilit niyang pigilan ang pangingilid ng luha niya, lalo pa at nadatnan niya ang kanyang asawa na sinusungitan na naman ang lola nito. Bumili ako ng prutas para sa'yo. Come here. Teka, lalabas na muna ako para makapag-usap kayong dalawa.
Nakangising wika ng lola ni Felix at lumabas. Nang makalabas ang matanda, kaagad na lumapit si Blair sa asawa. Tumagal ang titig ng lalaki sa mga mata nito. You don't have to do this, Blair. I know you're tired of me. Hindi ako napapagod sa'yo, Felix. Kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng pagod kung ikaw ang palaging sasalubong sa akin pagpunta ko rito. Nangingilid ang luhang wika ni Blair. Kaagad na iniangat ni Felix ang kanyang kamay at pinupunasan ang luha ng asawa. Sorry, Blair. Bakit ka nagsasorry sa akin? Dahil ako pang napangasawa mo. Nakapag-asawa ka ng sakitin na katulad ko. Taliwas ang lahat ng mga sinasabi mo sa totoo kong nararamdaman, Felix. I'm lucky to have you. Maswerte ako kasi ikaw na pangasawa ko. Buong buo ako kapag ikaw kasama ko. I can't imagine my life without you. Iisipin ko pa lang na wala ka, pakiramdam ko kulang na. Thank you for staying, Blair. Nang pinakasalan kita, pakiramdam ko, yun na ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Pansamantala kong nakalimutan ang realidad dahil sa'yo. I realized that life is not all about fairy tales. Darating ang araw na isang dagok ang harapin natin sa buhay. But I'm so glad that I always find strength in you. Ikaw na lang ang pinangahawakan ko sa mundong to. Kaya mas pinili kong mabuhay. Then, exist for me, Felix. Mabuhay ka para sa akin. Para sa atin. I will live for you, Blair. Halos mapatalon si Blair nang marinig ang balita ng lola ni Felix. Narinig mo ba yun? Meron nang magdodonor ng heart sa'yo, Felix. Natutuwang wika ng babae, sabay lapit sa asawa at pinatakan ito ng halik. Isang maliit na ngiti naman ang gumuhit sa maputlang labi ni Felix. Paano kapag aatras ulit? Natigilan si Blair sa kanyang narinig. Siguradong sigurado ang donor sa desisyon niya. Well, in fact, kahit ngayon daw, ibibigay niya na ang puso niya. Sino po ba siya, Lola? Ayaw niyang ipakilala ang identity niya. Pero, okay lang naman iyon, di ba? Ang importante ay gagaling ang apo ko. Masayang wika ng matanda. Naging mabilis ang panahon hanggang sa dumating na nga ang pinaka-hinihintay nilang lahat. Hawak-hawak ni Blair ang kamay ni Felix habang tinutulak ang hinihigaan ng lalaki patungo sa operating room kung saan gaganapin ang surgery. I'll wait for you, Felix. Let's get married pagkatapos ng pagsubok na to. As if that I let you go, Blair. Ganyan din ang plano ko. Nakangising biro ni Felix, ngunit hindi may pagkakaila ang kabang bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi mapakaling nakaupo si Blair sa waiting area. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang naghihintay na lumabas ang doktor at ibalita ang kahihinatnan ng surgery. Iha, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Wika ng lola ni Felix habang hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Blair. Ano po yun, Lola? Kinakabahan ka rin po ba? This is not about Felix, iha. Tungkol sa ex-fiancé mo ito. Bakit po? Anong meron po kay Kyle? Nagtatakang tanong ni Blair, ngunit ramdam na niyang ang bilis ng tibok ng puso niya. Halos manlamig ang babae sa kanyang kinatatayuan sa sunod na sinabi ng matanda. He was the one who donated his heart to your husband. Hindi nakapagsalita si Blair sa gulat. Hindi pa man niya naproseso ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. I'm sorry, Mom. Bumagsak ang balikat ni Blair at ang malamig na pakiramdam ay gumapang sa kanyang katawan. Hindi niya magawang lumingon sa matanda na hindi niya mahanap ang tamang reaksyon. Si Kyle, siya ang nag-donate ng puso kay Felix. Bago pa siya makapagtanong, biglang bumukas ang pinto ng operating room.
isang doktor ang lumabas. Bakas sa mukha nito ang lungkot at pag-aalinlangan. Naging matagumpay ang operasyon. Felix is safe. His body is accepting the new heart. Hindi alam ni Blair ang kanyang mararamdaman. Nawala ang taong naging bahagi ng kanyang buhay. Isang taong minsang nangarap siyang makasama habang buhay. Pero sa kabila ng sakit ng pagkawala, nabigyan ng panibagong pagkakataon ang lalaking mahal niya ngayon. Sa gitna ng sementeryo, mahigpit na hawak ni Blair ang kamay ni Felix habang nakatayo sila sa harapan ng isang puntod. Ang pangalan ni Kyle ang nakaukit dito, kasama ang mga salitang a loving son, fiancé, and friend. Mahinang huminga si Blair bago lumuhod sa harap ng lapida. Kyle, di ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Pinili mong mabuhay si Felix, kapalit ng sarili mong buhay. Mahigpit siyang niyakap ni Felix mula sa likuran. Buhay ako ngayon nang dahil sa kanya, Blair. At dahil sa kanya, binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Tumulo ang luha ni Blair. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Natutunan ko na hindi lahat ng pagkawala ay nagtatapos sa sakit. Minsan, ito ang daan para sa bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, sa loob ng isang simbahan, sa harap ng altar, nakatayo si Blair sa kanyang puting bestida. Kahit punong-puno ng emosyon ang puso niya, wala siyang ibang nararamdaman kundi kapayapaan at pagmamahal. Sa harap niya, si Felix, ang lalaking mahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Sa pagbigkas ng pari ng You May Now Kiss the Bride, mahigpit na yakap ni Felix si Blair. Hinawakan ang mukha nito at masuyong hinalikan siya. Sa wakas, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi lang sa pangako, kundi sa buong buhay na magkasama. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!